Para sa ilang mga celebrity, tila nagbunga ang kanilang kasikatan sa eleksyon, pero para sa iba, hindi ito naging sapat para manalo. Maraming artista ang tumakbo sa eleksyon pero natalo at maagang nag-concede. Ito ang listahan ng mga personalidad na hindi pinalad na makakuha ng posisyon sa gobyerno sa katatapos lang na eleksyon. Halimbawa na lang sina Senate hopefuls Jimmy Bongo, Philip Salvador, Manny Pacquiao, at Willie Revillame. Nagtangkang ang mga ito na pasukin muli ang mundo ng politika, pero hindi sila nakapasok sa top 12. Ang aktor at budots dancer na si Ramon Bong Revilla Jr. ay hindi rin pinalad na ma-extend ang kanyang termino sa Senado. Nasa ika-14 na pwesto si Bong kahit na pinilit niyang panatilihin ang kanyang kasikatan. Marami ring celebrity ang tumakbo bilang party list representatives pero hindi rin nagtagumpay. Si Zanjo Marudo, second nominee ng ASAP na party list, ay nasa ika-78 pwesto. Si Bayani Agbayani naman, second nominee ng party list na tupad, ay nasa ika-60 pwesto. Sa lokal na politika, hati rin ang resulta. Tinalo ni Isko Moreno si host entrepreneur Sam Verzosa sa malaking agwat. Si Verzosa ay kasalukuyang kinatawan ng tutok to win party list. Mas mababa pa sa kanya ang nakuha ng aktor na si Raymond Bagatsing. Sa laban naman para sa vice mayor sa parehong lungsod, natalo si Yul Servo sa katandem ni Isko na si Chi Atienza. Natalo rin ang kontrobersyal na vlogger at Mocha Girls member na si Mocha Uson sa pagkakonsehal sa 3rd District matapos makuha lang ang ika-10 pwesto. Nagkabanggaan muli ang dating mag-ex na sina Marjorie Barreto at Dennis Padilla sa Caloocan, parehong tumakbo bilang konsehal sa 1st and 2nd District pero parehong hindi nanalo. Si Marjorie ay ika-7 sa 19 na kandidato, habang si Dennis, na ang tunay na apelyido ay Valdivia, ay nasa ika-16 na pwesto. Sa Pasig City, hindi rin pinalad si sexy star Aramina na nasa ika-10 pwesto lang siya sa 2nd District Councilor race. Sa 1st District naman, si Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsupli ay natalo rin sa laban bilang konsehal, nasa ika-7 pwesto lang siya. Kahit nagwagi sina Vilma Santos at anak niyang si Ryan Recto bilang gobernador at kinatawan, hindi naging lubos ang tagumpay ng kanilang political dynasty. Ang isa pang anak ni Vilma, si TV host actor Luis Manzano, ay natalo sa pagka-vice gobernador kontra kay Governor Hermelando Dado Mandanas na nanalo ng higit 250,000 na boto. Ayon sa partial at unofficial results noong Martes, May 13. Nag-post naman ang kanyang asawa na si Jessie Mendiola sa kanyang Instagram bilang pagsuporta kay Luis dahil sa pagkatalo nito. Sa 5th District ng Quezon City, bagamat inaasahang magiging star-studded ang listahan ng mga konsehal, hindi nakapasok si Enzo Pineda at nasa ika-7 lamang sa ranking. Sa Malabon, bigong manalo bilang Vice Mayor si Angelica de la Cruz matapos talunin ng incumbent na si Edward Nolasco. Matatandaang nahaharap si Angelica sa kasong plunder na umabot ng humigit kumulang 70 milyong pesos ayon sa Office of the Ombudsman. Nakusahan din siya ng katiwalian, kapabayaan, at pag-iwan sa kanyang tungkulin bilang barangay captain ng Longos, na sinamahan pa ng umano'y madalas na pagliban at paglipat ng kanyang mga responsibilidad sa kapatid ng walang pahintulot. Hindi rin pinalad si dating matini idol at action star na si Victor Neri sa laban bilang alkalde ng Makati matapos matalo kay incumbent Senator Nancy Binay. Sa Oriental Mindoro, natalo si AJ Falcon sa laban para sa 2nd District Representative. Tinalo siya ni Alfonso Umali. Si AJ ay kasalukuyang Vice Governor ng Oriental Mindoro mula pa noong 2020. Sa Angeles City, Pampanga, nabigo rin si Aljur Abrenica sa kanyang pagtakbo bilang konsehal, ika-14 lamang siya sa 27 kandidato na tumakbo. Natalo rin si Den Fernandez sa laban bilang gobernador ng Laguna laban sa dating journalist na si Sol Aragones. Pumakatlo siya sa 7 na tumakbo. Si Dan ay kasalukuyang kinatawan ng Santa Rosa, Laguna.
Sa Laguna naman, hindi rin nagtagumpay si Emilio Garcia sa kanyang pagtakbo bilang mayor matapos matalo kay Joe Padrid. Ang 30 years old na aktor na si Marco Gumahbao, na sana'y unang beses sanang susubok sa politika bilang kinatawan ng Camarines Sur 4th District, ay natalo rin sa incumbent na si Arnie Fuentebella, isang veterano sa politika at pamahalaan. Bago pa man magsimulang mangampanya para sa lokal na halalan, kumuha muna si Marco ng kursong Public Service Administration sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, sa ilalim ng Center for Policy and Executive Development. Mas naging espesyal pa ang karanasang ito dahil sinamahan siya ng nobya niyang si Christine Reyes. Abala si Marco sa paghahanda para sa bagong yugto ng kanyang buhay, kung saan layunin niyang makapagsilbi sa bayan bilang opisyal ng lalawigan ng Camarines Sur. Sayang naman at sana swertihin si Marco kung sakaling pagdesisyonan nito na tumakbo ulit sa susunod na eleksyon. Kahit hindi artista, nakilala ng showbiz world si Luigi Villafuerte bilang boyfriend ni Yasi Pressman. Namayagpag ang mga Villafuerte sa Camarines Sur kabilang na si Luigi na nanalong representative sa 2nd District. Kahit ang kapatid ni Luigi na si Migs ay nanalo ding representative sa 5th District at ang tatay nila na si El Rey ay bumalik sa kanyang pwesto bilang gobernador ng lungsod.